Ako pala si Roberto, Tubong Bicol. 20 anyos ako nang magdesisyon na magtrabaho sa Maynila. Doon ko nakilala ang aking asawa na si Joanne sa isang factory roon. May 2 kapatid na lalaki. Unika iha siya. Laging Maynila si Joanne, kaya hindi siya naniniwala sa mga elemento at iba pang gaya ng aswang. Minsan nagkwento ako tungkol sa aswang. Tinawanan lang ako. Hindi raw iyon totoo. Hinayaan ko na lang. Hanggang sa mapagdesisyon na namin na magpakasal dahil sa buntis na noon si Joanne. Simple lamang ang kasal. Sa kamalas-malasan, naindo ako sa trabaho at nahirapan na maghanap ng trabaho. Kaya napilitan akong bumalik sa probinsya para doon maghanap ng mapapasukan. Pumayag naman ang magulang ni Joanne na sumama sa akin ang aking asawa. Ayaw man daw nila mahiwalay sa kanilang anak. Wala na silang karapatan dahil asawa ko na siya. Nangako naman ako na babalik sa Maynila noon. Habang nasa biyahe kami, hindi maiwasin ni Joanne na humanga sa mga nakikitang bukirin. Mga punong kahoy, ilog, at bundok. Noon lang daw siya nakakita ng ganon. Ang sabi pa niya noon, mukhang mag-i-enjoy siya sa pagtira sa probinsya namin. Pagdating namin sa baryo, sakay ang isang tricycle. Binati ako ng aking mga kamag-anak. Tanging ang magulang at kapatid ko lang ang pumunta sa aking kasal kasi mahirap din kasi ang buhay namin. Hindi rin biro ang pamasahe kung pupunta pa ang mga kamag-anak ko. Tsaka limited lang ang pagkain dahil biglaan din ang kasal. Ang sabi ng tiyahin ko, mabuti naman daw at umuwi ako. Namimiss na daw nila ako. Sabi ko, huwag kang magbiro, di joke lang. Dito muna ako pansamantala. Lalo na noong mga panahon na iyon ay anihan na ng mga tanim sa bukid, kaya may kita sa araw-araw. Nang makarating kami sa bahay, matapos magmanaw sa mga magulang, nagpunta na kami sa maliit na kubo na dati naming bahay. Doon kami mamamalagi ng asawa ko. Ayaw kasi ng asawa ko na tumira sa aking mga magulang. Gusto daw niya may sarili siyang desisyon sa bahay at hindi siya nakikisama. Naiintindihan ko naman siya noon. Kinabukasan din na yon, nagsimula na akong magtrabaho sa bukid kung saan ako sanay at magtanong sa iba pang mga kakilala kung may ekstra na pwedeng pagtaniman o pag-anihan. Minsan ay nangingisda ako. Pasyensya pero hindi ko nababanggitin ang pinakalugar namin. Basta sa Bicol ito. Para ligtas din sa mga tagapakinig na taga roon. Nanibago ang katawan ko noon. Lalo at matagal na akong hindi nakapagtrabaho sa bukid. Nanibago ako sa init ng araw. Pero kinaya ko para sa mag-ina ko. Sila ang naging inspirasyon ko. Hindi pwedeng hindi ako kumayod dahil hindi biro ang gastusin sa panganganak. May ipon naman kaming konti pero hindi namin iyon pwedeng galawin. Mahirap kapag walang ipon, walang madudukot. At kung may madudukot man, alam niyo na. Magaling maghawak ng pera si Joanne kaya may ipon kami. 2 buwan na ang tiyan noon ng aking asawa nang matapos lahat ng mga ginagawa at trabaho sa bukid. Wala na rin na pwedeng trabahuin. Hindi na rin ako makatagal sa pangingisda dahil hindi naman ganon kalaki ang kita roon. Depende pa sa nahuhuli na isda. Mabuti na lamang at mayroong alam si Nato na pwedeng pagtrabahuan bilang construction worker. At least, iyon ay arawan ang kita. Sa kabilang lungsod iyon. Ayaw naman magpaiwan ni Joanne, kaya isinama ko siya nang aalis na kami ni Nato. Pero bago iyon, pinabaunan ako ni tatay ng mga pangontra ng aswang. Mas mabuti na iyong maging handa daw.
Ako po ay naniniwala sa mga aswang dahil marami sa aming baryo ang makakapagpatunay niyon. Nagtaka pa nga noon si Joanne kung ano ang mga iyon. Nang sabihin ko kung saan iyon gagamitin, abay lintik, tinawanan na naman ako. Nagpapaniwala daw ako sa mga ganon. Hindi naman daw iyon totoo at kwentong barbero lang. Walang masama kung magdadala tayo ng ganito. Kung walang aswang, edi mas mabuti, di ba? Mas mainam na maging handa. Sabi ko pa noon. Hinayaan na lang niya ako noon sa gusto kong gawin. Mabuti na lang at pagdating namin doon ay may tutuluyan kami. Kubo lamang iyon pero sakto lang ang laki. May pinsan si Nato roon, kaya sa bahay ng pinsan siya, doon siya tutuloy. Nang papasok na kami sa kubo, may napansin akong matanda na nakatingin sa amin, lalo na sa asawa ko. Iba ang pagkakatingin niya. Hindi ko na lang iyon binagyan ng pansin. Inisip ko na lang na ganon siya makatingin. O dahil baka nagagandahan siya sa asawa ko. O kaya'y dahil bagong salta lamang kami. Diba ganon naman iyon kadalasan. Minsan kapag may bagong salta o dayo sa lugar, dudumugin ka o mabango ka kahit hindi ka naliligo. Matapos mailigpit ang aming mga gamit, nagpunta na muna kami ni Nato sa boss namin para malaman niya na naroon na kami. Bago kami umalis nun, pinasuot ko ng porselas na may tuyong bawang si Joanne at may maliliit na kulay pulang tela na may asin sa loob. Nung una ay ayaw pa niya dahil para daw siyang baliw ron. Pero sinabi ko na lang na pamahiin iyon sa isang buntis na nagpupunta sa isang lugar para walang masamang mangyari sa bata. Gaya ng sabi ko kanina, laking Maynila po si Joanne, kaya hindi siya naniniwala. Matapos namin makausap ang boss, kinabukasan nun, pwede na kaming magsimula. Masaya naman ako dahil maganda ang sahuran. Nilakad lang namin ni Nato pabalik. Habang nasa daan kami, sinabi ni Nato na iwasan namin ang matanda na nasa kabilang bahay. Malakas ang pagaramdam niya na baka aswang iyon. Iba kasi kung makatingin kay Joanne. Naroon kasi siya noon, ng mga time na yun na tinignan kami ng matanda. Ang sabi ko naman, huwag mo nang husga ng matanda. Basta mag-ingat na lang kami. Medyo malapit lamang ang kubong tinitirhan niya sa amin. Ngunit iyong kubo na tinitirhan namin ay pag-aari na pamilya na nakatira sa kabilang baryo. Yung kubo na daw iyon ay pinagawa talaga. Dahil minsan may mga dayo sa lugar na kailangan ng matutuluyan sa maliit na halaga. Bale, yung kubo na tinitirhan namin at tinitirhan ng matanda ang naroon. Yung ibang kubo ay wala pang nakatira. Nang makadaan kami sa bahay ng pinsan ni Nato, nagpaalam na siya. Ako naman ay tumuloy na naglakad patungo sa tinitirhan namin. Pagdating ko sa kubo, nakita ko ang aking asawa na may kausap na matanda. Yung matandang babae. Medyo malayo siya sa aking asawa. Yun ang labis kong ipinagtaka. Bakit hindi niya magawang lumapit kay Joanne? Napatingin ako sa kamay ng aking may bahay noon. Nakahinga ako ng maluwag dahil suot niya ang bawang na porsela sa kanyang res. English pa nung dulo. Lumapit ako sa kanya at tinakbayan siya. Napaatras ang matanda. Tinanong ko kung ano ang kailangan niya. Ang sabi niya ay natutuwa siya sa aking asawa, sabay tingin sa tiyan. Nagpaalam siya bigla na babalik na lang sa kanyang kubo. Sabay kaming pumasok ni Joanne sa loob ng bahay. Ang sabi pa niya, mabait daw ang matanda at masayang kausap. Nasabi pa nga niya na baka bawalan ko siya na makipag-usap sa matanda. Wag naman daw sana dahil wala na siyang kausap roon. Maboboring daw siya. Pumayag naman ako noon at sinabi sa aking asawa na huwag niyang tatanggalin ang bawang na nasa kanyang kamay.
Nakahinga naman ako noon ng maluwang nang sumang-ayon siya. Kinagabihan, maaga kaming natulog ng aking asawa. Isinara ko lahat ng pinto at bintana. Nang makatulog na ang aking asawa, nagsaboy ako ng asin sa paligid ng bahay at nagsabit ng bawang sa bintana. At itinabi ko ang bag na may lamang tansong punyal at buntot pagi. Isa sa mga padala ni tatay. Meron din akong bagakay nun. Mas mabuti na iyong maging maingat at handa kasi nadala na din kami nung nangyari sa aming kapitbahay na inaswang. Mabuti na lang at hindi mainit ang panahon dahil medyo malapit iyon sa bukid. Nagising ako dahil sa mga yabag sa labas ng bahay. Umiikot at mabibigat ang yabag. Napatingin ako sa aking asawa. Mahimbing siyang natutulog. Kinuha ko ang bag na naglalaman ng mga pangontra sa aswang at inilabas roon ang buntot pagi, pati ang tansong punyan. Nakarinig ako ng mahinang sitsit. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang aswang. Mas hinigpitan ko ang hawak sa tansong punyal. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makakita ng isang nilalang na may mahaba at kulot na buhok. Napakahaba rin ng kanyang dila at nakatuwad na nasa damuhan. Nag-isip ako na ng paraan kung paano ko siya kakalabanin. Wala akong ibang choice kundi ang lumabas at tignan ang nilalang. Ngunit matapos kong suyudin ang paligid, wala na roon ito. Napamura ako nun. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko ang nilalang. Agad na bumalik ako sa kwarto at nahiga. Kinabukasan, ikunento ko kay Joanne ang nakita ko. Tinawanan na naman ako lintik. Kung ano-ano daw ang nakikita ko, baka inaantok lang ako nun. Nagalit ako nun dahil hindi niya ako magawang paniwalaan kahit asawa niya ako. Naiinis ako nun dahil ang punteriya ng tiktik ay ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ang aming magiging anak. Nagbaba siya nun ng tingin at humingi ng paumanhin. Iwasan mong matanda na nasa kabilang kubo. Iyon ang utos ko sa kanya nun. Nagalit siya pabalik sa akin. Hindi ko daw dapat siya pinapaaywas. Lalo kapag wala naman akong matibay na ebidensya na aswang ang matanda. Tinakot ako noon na kung igigiit ko ang gusto ko, ay uuwi siya ng Maynila. Iyan ang ugali ng aking asawa, ay pagkamatigas ang ulo. Akala ko nga noon, kapag nag-asawa na ako ay makakaiwas na ako sa pagtatalak ng aking ina. Yun pala ay mas lalong lumala. Wala akong nagawa kundi ang pumayag. Basta't ang bilin ko sa kanya ay isuot niya palagi ang porselas na bawang at huwag kalimutan na magdala ng asin at bawang din. Kapag may nakita siyang kahinahinala sa matanda, isaboy niya ang asin dito. Tumango lamang siya at sinabing gagawin niya ang pinapagawa ko. Matapos noon, naghanda na ako noon para sa pagpasok ng trabaho at walang kainang nangyayari. Habang nasa trabaho, hindi mawala sa isip ko si Joanne. Paano kung nakalimutan niya ang mga bilin ko? Paano kung natiktik na siya? Paano kung makuha ng matanda ang bata na nasa sinapupunan ng aking asawa? Iyon ang tanong na nasa isipan ko noon. Kaagad akong napabalik sa kasalukuyan nang tapikin ako ni Nato sa balikat noon. Nilingon ko siya. Tinanong niya ako kung ano ang problema at bakit tulala ako. Napabuntong hininga ako noon at sinabi ang dahilan. Siguro naging maingat naman daw si Joanne sa kanyang sarili. Magtiwala daw ako. Pero iba talaga ang pakiramdam ko noon. Nakiusap ako kay Nato na baka pwede akong umuwi noon. Sinamahan naman niya ako sa boss namin at ipinaliwanag na nag-aalala ako sa asawa na naiwan. Pero babalik ako kung sakali na mati ako na ayos na si Joanne.
Pumayag naman siya. Pero bukas ay sana hindi na daw maulit dahil importante ang bawat oras. Nagpasalamat ako noon at umuwi. Nang malapit na ako, patakbo akong nagtungo sa bahay at ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Nang lalapit na ang matanda at nakatitig sa tiyan ng aking asawa. Sobrang titig na titig siya noon. Kagad akong lumapit sa matanda at itinulak sa paleo kay Joanne. Nagalit noon ang aking asawa dahil sinaktan ko daw ang matanda. Gusto niyang hawakan ang tiyan mo para makuha ang ating anak, Jo. Naiinis kong wika nun. Ngunit giniit ng matanda na wala siyang balak na masama sa aking asawa. Gusto lang niyang hawakan at malaman kung lalaki ba o babae ang nasa sinapupunan niya. Kagad kong hinila si Joanne nun at pinapasok sa bahay. Paano niya malalaman na lalaki o babae sa simpleng hawak lang? Tinanong ko siya kung nasaan ang porselas at asin na sinabi kong ibulsa at isuot niya. Napasimangot siya nun at sinabi na hindi niya naisuot at naibulsa. Sobra akong nagalit nun. Ang sabi ni Joanne, uuwi na daw siya ng Maynila bukas. Pumayag siya na tumira rito sa probinsya namin dahil akala niya ay maganda at maayos ang magiging buhay niya. Pero hindi pala. Nagtampo siya nun at pumasok sa kwarto. Naisip ko na baka kaya ganon siya ay dahil sa pagbubuntis niya. Hindi na ako pumasok noon sa trabaho. Nagluto na lang ako ng merienda niya para makahingi ako ng patawad. Ay naku talaga. Nang makaluto ako, pumasok na ako sa silid at inilapag sa maliit na mesa ang pagkain. Tinabihan ko siya sa papag at niyakap ng mahigpit. Humingi ako ng tawad sa ginawa ko kanina. Para rin naman sa bata ang ginagawa ko. Nangako ako na kapag nakapag-ipon na kami ng malaki-laki, aalis na kami roon at babalik na sa Maynila. Natuwa naman siya noon. Tinanggap niya ang paghingi ko ng sorry. Nasabi niya na dala lang daw iyon ang pagbubuntis niya. Kinagabihan, hindi mapakali si Joanne. Napakalinsangan daw. Basang-basa rin ng pawis ang kanyang damit. Nakabukas naman ang bintana at may pumapasok na hangin. Pero maalinsangan pa rin. Ang ipinagtataka ko lang, siya lang ang nakaramdam ng ganon. Pero ako ay lamig na. Bigla kong naalala ang sinabi ni Lolo nun, na palatandaan na may aswang ang paligid kapag umalinsangan. Ibig sabihin nun na ninasa malapit lang sila. Dumungaw ako sa bintana at tinignan ang paligid. Napatingin ako sa gilid nang makitang may itim na bagay ang gumalaw. Hanggang sa narinig namin ni Joanne ang malakas na kalabog sa bubong. Napasigaw noon ang aking asawa sa takot at gulat. Pinakalma ko siya at sinabi na huwag siyang matakot. Naroon ako para protektahan siya. Muling kumalabog na naman ang bubong. Hanggang sa may kulay pulang dila ang bumabarawan. Akmang kukunin ko iyon pero bigla iyong umangat. Bumaba ka dyan, Tik-Tik. Ako ang harapin mo. Huwag ang anak at asawa ko. Sigaw ko nun. Pinahawak ko ng buntot pagi ang aking asawa at iba pang panlaban sa aswang. Isinara ko rin ang pintuan. Pinayuhan ko siya na huwag siyang lalabas at mag-iingat. Sumigaw siya kapag kailangan niya ng tulong ko. Umiiyak siya noon at humingi ng tawad dahil hindi daw siya naniwala sa akin na may aswang. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at sinabi na huwag na niyang isipin iyon. Ang mahalaga ay maging ligtas kami sa gabing ito. Lumabas ako ng bahay at nakita ang Tik-Tik sa tuktok ng bubong. Dahil mahaba ang puntot pagi, umabot iyon sa bubong. Kaagad naman na tumalon ang Tik-Tik. Nagulat ako noon dahil naroon na si Nato para tulungan ako. May dala din siyang buntot pagi at bagagay. Kaagad naman na tumalon ang Tik-Tik. Mabilis kaming tumakbo patungo sa Tik-Tik. Nang makita namin ito, nagtaka ako dahil inihagis ni Nato ang bagagay.
Sakto naman na natamaan ang nilalang sa likod. Kapag ang isang aswang ay natusok ng bagagay, manghihina ito. Napaupo siya sa lupa at pilit na tumatayo pero hindi niya magawa dahil nakasaksak na sa kanya ang bagagay. Kaagad namin siyang nilapitan pero nagulat kami nang humarap siya at sipain ako ng malakas. Tumilapon ako sa lupa. Kay sakit noon sa katawan ko. Ngunit naging mabilis nato. Hinahampas niya sa nilalang ang buntot pagi na naging dahilan. Kaya nawalan ito ng malay. Nanlaki ang aking mga mata noon na maging tao siya. Siya ay yung matanda na nasa kabilang kubo. Napatingin kami sa likuran ng may mga taong papalapit sa amin. Nakita nila ang nangyari. Sinabi nila na matagal na nilang hinahanap ang aswang. May mga buntis daw na nakunan dahil sa kanya. Sila na daw ang bahala sa bangkay ng matanda. Nagpasalamat sila sa amin dahil maging ligtas na ang mga buntis sa kanilang lugar. Doon ko napagtanto na hindi lang pala ang aking asawa ang punteriya niya. Nagpaalam ako sa kanila na pupuntahan ko ang aking asawa. Nagpasalamat din ako kay Nato dahil tinulungan niya ako. Maging siya ay may hinala na sa matanda noong unang araw namin doon. Agad akong pumasok sa loob ng kubo at pinuntahan ang aking asawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinabi ko na hindi lang siya ang punteriya ng matanda na tiktik pala. Ulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin noon. Sana niniwala daw siya na aswang ang matanda. Kinabukasan noon, umalis na kami at bumalik sa lungsod. Nagpaalam ako kina tatay at nanay na babalik na lang kami sa Maynila. Swerte naman noon na pagbalik ko. May trabahong inalok sa akin ang dati kong katrabaho. Sa isang factory rin iyon. Sa ngayon po ay may 3 anak na kami at masayang namumuhay. Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento kong ito. Naway magbigay ito ng aral sa inyo. Nakapagdayo kayo sa isang lugar kung ano man ang paniniwala ninyo. Respetuhin na lang ang paniniwala ng iba. Muli po, ako po si Roberto ng Tubong Bicolano. Mahilig ba kayong umuwi ng 10 oras ng gabi o madaling araw? Kapag narinig nyo ang istoryang ibabahagi ko, ay baka makumbinsi ko kayong umuwi sa tamang oras. Ako po si Nolan at ito po ang aking kwentong kababalagan. Isa akong sales representative sa isang mall dito sa Capiz at sa opening shift ako na padestino. Ilang buwan na rin akong nagtatrabaho rito at nakagawian ko na rin umuwi ng pasado 2:00 na ng madaling araw. Nagkayayaan pa kasi kami ng aking mga kaibigan sa bar upang uminom. O di kaya naman ay pumupunta pa ako sa ospital na pinagtatrabahuan ng kasintahan ko. Wala akong sasakyan that time, kaya naman commute ako palagi. Dahil doon ay halos 4:00 na ako nakakauwi ng bahay dahil sa hirap sumakay at maghintay ng jeep. Araw ng Miyerkules noon at katapos lamang ng shift ko sa aking trabaho. Bitbit ang isang bungkus ng bulaklak. Ay pumunta ako sa ospital kung saan nagtatrabaho ang aking kasintahan. Sana all. Isosorpresa ko kasi ito. Dahil ngayon ang pang-6 na buwan namin bilang magkarelasyon. Eksakto naman na nakabreak si Cindy nang dumating ako. Kaya naman, hindi na ako maghihintay pa ng matagal. Happy 6 months of love, Cindy. Bati ko nang salubungin niya ako sa reception area. Inabot ko sa kanya ang dala kong bulaklak. Sabay dampi ng tipid na halik sa kanyang kanang pisngi. Binati rin niya ako at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay niyaya niya ako sa kanyang personal na opisina upang magkaroon kami ng oras para sa isa't isa. Isa kasi siyang doktora ng mga buntis
Wala na raw siyang naka-schedule na pasyente. Alam niyo na kung ano ang ginawa naming dalawa ng mga oras na iyon sa loob ng opisina ni Cindy, Sir Casper. Hindi naman siguro iyon maiiwasan sa dalawang magkasintahan. Tugtug-aan na. Pagkatapos ng paribadong oras naming dalawa, ay niyaya ko siyang kumain sa labas. May 24 hours kasing maliit na restaurant malapit sa ospital at gutom na rin kami pareho. Kaya naman, doon na kami nagdaos ng aming natitira pa naming libreng oras. Pasado mag-aalas 3 na nang maghiwalay kaming dalawa. Babalik na siya sa loob ng ospital at ako naman ay mag-aabang na ng jeep upang makauwi na. Hindi naman nabago sa akin ang mga eksena na mag-isa ako sa dilim sa may kanto. Nakagawian ko na ito, kaya naman hindi na ako natatakot pa. Pero iba ang ihip ng hangin ng gabing iyon, Sir Casper. Medyo malayo ang pwesto ko mula sa ospital at may ilang mga street light sa paligid. Napatigil ako sa paggamit ng cellphone nang biglang magpatay sindi ang mga ilaw. Pati na rin ang nasa may tapat ko. Lumamig din ang simoy ng hangin na noon ko lamang din ininda. Mayroon akong kakaibang pagkaramdam na mga oras na yon na hindi ko maipaliwanag. Madilim ang paligid dahil hindi na talaga nabuhay ang mga ilaw sa street lights. Binuhay ko naman ang aking cellphone upang kahit papano ay lumiwanag naman kahit sa may pwesto ko lamang. Eksaktong alas 3 na ng madaling araw ang nakalagay sa screen ng aking telepono. At kasabay ng pagpatak ng oras ay muling pagkabuhay din ng mga ilaw sa mga street light. Nagulat din ako nang may nakaparada na palang jeep sa may tapat ko. Ang ipinagtataka ko lang, Sir Casper, ay hindi ko man lang narinig ang tunog ng makina nito na dumating at wala din itong kailaw-ilaw. Para talaga itong bigla na lamang lumitaw kasabay ng pagkabuhay ng mga ilaw. May mga sakay na tao sa loob nito, kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na sumakay. Mabilis naman na umandar ang jeep at kaagad din naman ako na kumuha ng barya sa aking bag. Noong iaabot ko na ang bayad, ay natigilan ako nang mapansin ko na napakatahimik ng ibang mga pasahero. Nakaupo lang sila ng tuwid at hindi nagsasalita kahit na ano. Naipilig ko naman ang aking ulo sa pag-iisip na baka dulot lamang iyon ng matinding antok at pagod dahil madaling araw na nga. Makikabot po ng bayad? Saad ko. Pero walang tumanggap ng pera na inabot ko. Bagkus ay sabay-sabay silang lumingon sa akin. Nakiusap muli ako na iabot ang aking bayad. Pero hindi naman nila iyon tinanggap. Bagkus ay sabay-sabay silang umiiling. Sa pagkakataon na iyon ay kakaiba na ang aking nararamdaman, Sir Casper. Hindi na normal ang mga nangyayari. Kaya naman, sumigaw na lamang ako na para bumaba na ako. Pero hindi tumigil ang sasakyan at sabay-sabay na muli silang umiling sa akin. Malayo ako sa may pintuan, kaya naman hindi ako basta-basta makakatalon. Kaya naman tumayo ako at tumakbo papunta doon. At siya kung haharangin nila ako. 5 mga pasahero ang nakaupo malapit sa may pintuan at 6 naman dito sa papunta sa may driver. Nasa may pagitna ako na pinagsisihan ko dahil doon pa ako umupo. Wala na akong nagawa pa, Sir Casper. Kahit ilang beses akong sumigaw ng at tumuktok sa may bubong ng sasakyan ay hindi pa rin humihinto ang jeep. Mas lalo lamang bumibilis ang takbo nito. Maliwanag na nga sa labas at wala na akong nakitang mga kabahayan dahil tanging malawak lamang na palayan at mga damo lang ang nakikita ko. Rinig na rinig ko na ang mabigat na tibok ng puso ko dahil sa takot at kaba, lalo na nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking puno. No choice ako,
kung hindi ako bumaba ng magsibabaan ang lahat. Napasigaw naman ako sa gulat nang hawakan nila ako sa magkabila kong mga braso at hilahin ako. Sa likod ng malaking puno ay may isang malaking bahay na yari sa kahoy. Lumang-luma na ito, ngunit parang mukha pa ring matibay. Sa dalawang gilid nito ay may kulungan na may mga lamang mga tao. At sa pagkakataon na ito, ay sigurado na ako na totoong tao na sila. Dinala nila ako sa kulungan na nasa gawing kanan at doon kinulong. Napahilamos naman ako ng aking kamay sa aking mukha dahil sa bilis na mga nangyari. Gusto ko lang naman umuwi at sa tinagal-tagal ko nang umuwi ng mga ganong oras ay noon lamang iyon nangyari sa akin. Biyahe ng kamatayan ang nasakyan mo. Kagaya naming lahat dito. Isang sasakyan ang tumigil sa tapat namin ng eksaktong 3:00 ng madaling araw. Anang isang lalaki na malago na ang balbas. Tinanong ko sila kung bakit iyon nangyari at kung may nagawa ba akong kasalanan. Ano ba ang mga ito at bakit sila nangunguha ng tao? Aswang. Yan lamang ang sinagot nila sa akin. Sadyang nagtitipon-tipon daw talaga ang mga aswang tuwing 3:00 ng umaga. At bawat madaanan ng mga ito ay sinasakay nila at sinasama sa kanilang mundo upang maging pagkain at alay sa kanilang Diyos na si Satanas. Magtatanong pa sana ako nang makarinig kami ng isang sigaw ng babae. Sa kaliwang kulungan ay may kinuha silang isang dalaga. Dinala at ginapos nila ang babae sa isang lamesang bato na nasa likod mismo ng malaking puno. Pagkatapos, walang awa nilang tinaga ito na parang baboy sa palengke. Bawat hampas ng itak ay ang pagpalahaw ng iyak ng babae dahil sa sakit na dulot noon. Hindi ko naman maiwasan na hindi mandiri at mapasuka. Nag-iwas na rin ako ng tingin hanggang sa makita ko ang isang batang lalaki na nasa pinakasulok ng kulungan. Umiiyak ito at pilit na tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga tenga. Nilapitan ko ang bata at naupo sa tabi nito upang pakalmahin ito. Doon ko nalaman na mag-ina pala silang nakuha, pero ang nanay ng bata ay nakatay. At nakain na ilang minuto ang nakakalipas matapos silang makulong. Sinasadya raw ng ibang mga bilanggo na takpan ang bata upang hindi ito makita at makuha ng mga aswang dahil naaawa sila dito. Pagkatapos nilang magayat sa maliit at iba't ibang parte ang katawan ng babae, ay naglabasan na ang iba nilang mga kasamahan. Dumalaw silang lahat sa may lamayasang bato at sa hudyat ng lalaking driver kanina ng jeep ay walang parenong pinagsaluhan nila ang katawan ng babae. Sarap na sarap ang mga ito na para bang kumakain lamang sila ng isang lechon sa isang handaan. Dahil sa dami at bilis nilang kumain ay hindi rin nagtagal. Naubos nila ang katawan ng babae. Tanging bulok ng ngipin, mga buto na lamang ang natira sa lamesa. Pero parang hindi pa sila nabusog doon dahil nag-utos pang lalaki na muling kumuha pa ng isa. Kaagad naman na kumilos ang dalawang babae at sa pagkakataon na ito ay sa kulungan naman namin sila nagpunta. Sumiksik naman ako sa dulo sa takot na baka ako ang mahila at makatay. Laking pasasalamat ko naman nang hindi ako ang napili. Ngunit ang lalaking may malagong balbas naman ang di pinalad. Katulad kanina ay pinahiga nila ang lalaki sa batong lamesa. Pero hindi na nila ito ginapos dahil sila na mismo ang humawak sa mga kamay at paa nito. Kalmado naman si Manong na para bang tanggap na nito ang kanyang kamatayan. Hindi man lang ito sumisigaw o umiiyak. Pumikit na lamang ito nang tumama sa katawan nito ang malaking itak. Hindi ko naman maiwasan na hindi humanga sa katapangan ng lalaki. Ngunit mas lamang pa rin sa akin ang awa at takot. Tahimik na lamang ako na nagdasal upang doon ituon ang aking isip nang hindi ko na marinig ang ingay ng paraan nila ng pagkain
na para bang baboy sa koral. Pagkatapos ay nagsialisa na sila at muling pumasok sa bahay. May lumabas naman na 2 batang babae na nakasuot ng malaking kulay puting t-shirt na may bitbit na mga timba at basahan. Nilinis na mga ito ang lamesa at muli na namang bumalik sa loob ng malaking bahay nang makatapos. Tinatanong ko sila kung ano ang ginagawa ng mga aswang sa loob ng bahay. Ang sabi naman nila ay natutulog daw ang mga ito at mamaya raw pagdilim muli, lalabas upang at manguha muli ng pagkain. Nagsuhestyon ako na tatakas kami hanggang tulog pa ang mga ito. Pero lahat sila ay nakain na ng takot at ayaw ng kumilos. Pero dahil ayaw ko pang mamatay at mabulok sa kulungan, ay gumawa ako ng paraan. Tali lang naman ang gamit na kandado sa pinto ng kulungan. Kaya naman, nagtiyaga akong alisin at ayusin ang mga buhol nito. Lagay siguro ang loob ng mga aswang na walang magtatangkang tumakas. Kaya naman, hindi sila gumamit ng padlock o anumang mahirap buksan na kandado. Makalipas naman ng ilang minuto, ay nagtagumpay ako sa pagkalas ng tali mula sa pinto. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at muling kinumbinsi ang mga kasamahan ko na sumama sa akin. Pero umiling sila at sinabing ang bata na lamang ang dalhin ko. At sila na raw ang bahala na pumigil sa mga aswang kung sakaling magising ang mga ito at lumabas. Wala na akong ibang nagawa pa. Sinama ko ang batang lalaki at lumabas kami ng kulungan. Pagkatapos ay tumakbo kami palayo sa bahay. Pagdating namin sa may punong malaki, ay nagdesisyon akong huminto upang baliktarin ang aking mga damit. Tinulungan ko rin ang bata na mabaliktad ang suot nitong mga damit. At akmang tatakbo na nang lumabas mula sa bahay ang 2 batang babae na naglinis ng batong lamesa kanina. Dumagundong ang tibok ng puso ko nang sabay na sumigaw ang 2 bata na para bang isang malakas na huni ng ibon. Nakakarindi ito at nakakakilabot. Hindi naman na kami nagsayang pa ng oras. At tumakbo na kaming 2 palayo. Hindi na tayo makakatakas. Umiiyak na saad ng batang lalaki. Bagya ko namang pinisil-pisil ang palad ng paslet at hawak-hawak ko. Makakalabas tayo dito. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita iiwanan dito. Hindi naman ako nakarinig pa ng tugon mula sa bata. At sa pangalawang pagkakataon, ay narinig namin ang nakakakilabot na huni ng mga aswang. Kaya naman upang mapabilis kami ay binuhat ko na ang bata. At gamit ang buo kong lakas, ay tumakbo ako ng mas mabilis kaysa sa kanina. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero hindi kami tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa may nakita kaming malaking bato sa gilid ng kalsada. May kung anong enerhiya na nagtulak sa akin na lumapit doon. At hindi nga ako nagkamali. Dahil may maliit na lagusan iyon. Hindi na ako nagdalawang isip pa at pinasuot ko doon ang bata. Kaagad naman akong sumunod dito. At nang makatawid kami, ay nasa totoong mundo na kami. Sigurado ako sa pagkakataon niyon, Sir Casper. Dahil alam ko ang lugar na nilabasan namin. Nasa lumang parke kami na matagal nang hindi binubuksan sa madla dahil sa paglabag sa batas ng kalinisan at over budget. Hinawakan ko ang kamay ng bata at saka kami lumabas ng parke. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko ang mga pamilyar na nagtataasang mga gusali. Sa police station kaagad ako nagpunta upang i-report ang tungkol sa bata na kasama ko. Hindi ko naman sinabi ang nangyari sa amin. Dahil alam ko naman na hindi nila kami paniniwalaan. Sinabi ko na lamang na nakita ko lang ang bata sa may tabing kalsada at tinulungan ko lamang ito. Sa kabutihang palad ay nahanap ng mga pulis ang ama ng bata dahil 1 buwan na raw itong nawawala. At nailabas na raw sa bawat istasyon ang report ng tungkol dito.
Pagkalabas ko ng police station, ay nagulat naman ako na makita si Cindy na tumatakbo habang umiiyak papalapit sa akin. Niyakap niya ako at ganoon din naman ako sa kanya. 2 araw ka nang nawawala. Saan ka ba nagpunta? Pinag-alala mo kami ni tita. Ani nito na ikinagulat ko. Hindi ako makapaniwala nang marinig ko iyon. Dahil pagkaramdam ko ay ilang oras lamang ako sa mundo ng mga aswang. Hindi ko naman alam na magkaiba pala ang takbo ng oras doon at dito sa normal na mundo. Siguro ay kakaibang dimension iyon. Sinamahan ako ni Cindy na makauwi sa bahay namin. Doon ay sinalubong ako ni Mama na walang tigil sa kakaiyak at pagyakap sa akin. Hinayaan na muna nila akong makapaglinis ng sarili bago nila ako paulanan ng mga katanungan. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Noong una ay hindi pa sila naniniwala sa akin. Pero nang mabanggit ko sa kanila ang jeep at ang punong malaki, ay kahit naman papano ay naniwala sila sa sinabi ko. Nakarinig na raw si Mama ng ganong kwento nung bata pa siya at laganap nga daw noon ang pagkawala ng mga tao tuwing 3:00 ng madaling araw. Dahil sa karanasan ko na yon, Sir Casper, ay natuto na ako. Hindi na ako nagpapaumaga ng uwi at sa tamang oras at araw na rin kami nagbabanding ni Cindy. Naging maingat na rin ako dahil hindi ako sumasakay sa jeep na ako lamang mag-isa. Unang wala akong kasabay na sasakay. Pumupunta na rin ako sa terminal at doon na lamang sumasakay kahit pamalayo. Linggo-linggo ko rin na dinadalaw si Aaron, ang bata na kasama ko upang kamustahin ito. Napalapit na rin ito sa aking ina dahil sa tuwing may kailangang puntahan ang ama nito ay sa bahay muna hinahabilin si Aaron. Masaya naman ako na unti-unti ay nakakabawi na ito mula sa mapait naming karanasan. Hanggang dito na lang po ang aking istorya, Sir Casper. Sana ay nagustuhan nyo at nawa ay may napulot din kayong aral mula sa personal kong karanasan. Lagi po tayong mag-ingat at mapagmasid sa paligid dahil hindi po sila titigil. Palagi lang silang nakamasid sa dilim at naghihintay ng oras na magkamali ka. Wakas!